Tingnan mo siya kung gaano kataba. Mm. Ano yan, yung kumbaga sa ambon lang nung Coco Pit. Okay, andito ho tayo sa Katanawan, Quezon. At kasama natin si Sir Milo Idea. At siya po ay nasa business ng Coco Wire at saka Coco Pit. Alam ko na ba itong negosyo mo kasi marami talagang coconut dito. Yes, sir. Oo. So ito pong Katanawan ay katabi lang siya ng Lopez, Quezon. May na-feature na kasi kami sa Lopez, Quezon na ganito. Pero nung nakita ko yung ano mo, yung dami ng produkto mo, eh, ang laki-laki pala. May pa po ito sa likod. Marami pa sa likod. Okay, sige. So habang nagdi-discuss tayo, sir, pwede mo ba kami ito? Okay. Sige po. Ito po yung coco fiber namin. Giniling namin to sa loob ng 1 taon. 1 taon? So, ano po yan? Sobrang dami yan. Dinidikdik talaga namin para magkasya. Ba't umabot ng 1 taon? Andito pa? Ang nangyari, sir, yung aming buyer na export siya, dinadala sa China. Oh. Medyo nagkaroon kami ng problema sa quality. Bakit po? Anong naging kasi problema? Yung quality niya, medyo maiikli yung fiber. Yung fiber nito. Kaya naman po nangyari na maiikli yung fiber, yung design ng machine namin. Maliit lang siya na machine. So maliit siya, napuputol niya? Yes po. Ito na po talaga yung output nung machine niya. Pero nung nag-start kayong mag-export sa kanya, may specification na siya ng haba o hindi? Meron na pong haba. But ito po, bigay ito sa amin ng Dole. Dole? Opo. Sa Dole galing tong machine na to. Okay. So, kung ano lang yung binigay sa amin, tinanggap namin. Purpose namin talaga is maka-provide ng Coco Pit, maka-provide ng Coco Wire. Sa masamang palad, hindi talaga mag-carry yung Coco Wire. Oh, so si Coco Wire, ibig sabihin, nagpo-produce na kayo ng Coco Wire before kayo nagkaroon ng export market. Yes, ganun ba? Tapos, nagproblema, hindi pasok sa specification nila. Oh, yes, sir. Because yung haba. Yes, sir. So, ang nangyari na lang, nag-focus na lang kami sa Coco Pit. Coco Pit. Opo. Okay. Yes, sir. So, ang nangyari, iniipon mo lang ng iipon itong Coco Wire. Actually, sir, may bumibili din siya na local, yung biolags, tawag yung biolags. Okay. Ginagawa siyang parang unan, ilalagay sa lambat. Then, parang ang bumibili niyan yung mga, alam mo ba, sir, yung mga gumuguhong bundok. Ilalagyan nila ng coco rope, tapos sa baba. So, ang alam ko, highway DPWH siya But, wala hanggang ngayon, wala pa akong napapagbentahan. Pero nag-try kayong Nag-try kami dati. Anong sabi nila? Natigil yung nila. Yung project? Yung project. Dahil sa pandemic? Hindi. Hindi pa. Bago pa mag-pandemic, natigil na kami. Natigil na. Okay. So, sir, ito ang malaking problema mo ngayon. Kasi natambakan ka na ng Coco Wire. Okay. Ano ang immediate na nakikita mong solution dyan? Ang immediate ko lang, sir, yung gawin siyang coco rope, at saka yung katulad nung pinakita ko sa inyo kayo ng basket. Ang isa rin namang problema doon, kailangan may market din kami ng coco rope, tsaka yung basket. Coco rope, yung rope talaga? Yung tali siya. Tali. Gumagawa kayo ng tali? Yes, sir. Actually, ngayon natigil lang po kasi wala na rin yung order. Okay. So, number 1 problem mo talaga sa ngayon is market. Yes, tapos mayroon akong pinagawa na machine, sir, na isa pa, yung mas malaki, mas mahaba yung wire. Yung wire niya, yung fiber. Pwede naman siya talagang pang-export. Kaya lang, hindi pa rin ako magkaroon ng chance na makakuha ng buyer. Buyer ulit? Asan yung dating supposedly buyer mo na close deal nyo ba yan? Hindi. Mga ilang beses lang siya sa bumili tapos na-stop na. Siguro may nakuna na sila na mas mura. May mga ganun eh. Oo. Sir, paano mo na-umpisan tong business na to?
Actually, itong business pong ito, dati, dating kumpanya to, sir. Hinire nila ako na supervisor. Okay. Tapos, nung mga 5 years kaming nag-operate, after noon, medyo nagka-problema. Iniwanan na nila. So, yung process, syempre, na-adapt ko na dahil 5 years ako nagtrabaho sa kanila. Ang ginawa ko, parang nagsarili ako, sir. Trinay mo siya? Trinay ko siya na magpagawa ako ng sarili kong machine. Then, yung naman, may mga nakilala naman ako na bibili ng Cocopit. So, sa loob, sir, ng 3 years na pag-ooperate ko, ayun, dire-diretso naman ako. Kaya lang, naging isa ko lang talagang problema, paano ma-dispose yung Coco-coir ko. Okay. So, sa Cocopit, na-dispose mo, sir? Yes, sir. Ano ang problema sa Cocopit? Yung aking deliveral, like, tulad sa Baguio, yung pumipick up dito, hindi natin maiwasan tulad ng Bumagyo. Itong last na typhoon, naapektuhan yung Trinidad Benguet. So yung demand ng Cocopit, stop yung order. Stop din. Okay. Pero temporary lang yan. Yes, sir. Temporary. So doon po sa sa dami ng Coco-coir mo, ibig sabihin, kung ganito kadami Coco-coir mo, ganito rin kadaming Cocopit na na-dispose mo? Yes, sir. Okay. So makikita natin doon, sir, sa isa naming machine, pakakita ko kung yung sa isang perasong bunot, ilan yung lumalabas na Cocopit, ilan yung lumalabas na fiber. Sige. Pupuntahan natin. Pupuntahan po natin. Sige, papakita natin. Tayo. Coco-coir din ito? Opo, lahat po yan. Hala, ang dami. Tsaka ito. Coco-coir din to. Writing siya. Kanina, nung nandun tayo sa farm ni Sir Marlo, nakita ko yung truck mo na nagpipick up ng, nagpipick up ng bunot. Has. So, tuloy-tuloy pa rin ang pag-pick up mo? Diretso pa po. Kasi Diretso pa rin. Ito po, ang capacity ng machine ko, kailangan namin na has per day is mga 3-5 pieces. Na piraso? Oho. So, every day nagpipick up ka? Yes, sir. 3-5 ng 3-5. 3-5 ng 3-5. So, padami na padami yung Coco-coir mo? Yes, sir. Dahil ang nadidispose mo lang yung Cocopit. Ito po yun? Ito yun yung panghakot namin ng has. Yung panghakot kanina. At the same time, siya rin yung pinapanghakot namin ng tubig kasi kailangan namin basahin yung bunot Kalabasahin yung bunot. Para po, ba't kalabasahin yung bunot? Ang bunot po kasi minsan, pag tuyo siya, nahihirapan yung machine. Masyadong matigas yung has. So, kailangan namin sprayan para lumambot. Siya. Ito, sir, yung namin. Yan na yung Cocopit. Cocopit. Quality. Ang bentahan ng Cocopit ay magkano? Per sako ba? Per sako po kami. Per sako. Yung mga buyer ko po, iba-iba yung size ng gusto nila. Ng sako? Oo. Depende sa pangangailangan nila. Dinadaan mo ba yan sa kilo? Hindi. May mga ibang buyer po na mas gusto nila yung kilo. Kaya lang minsan po, hindi mo pwedeng kiluhin lagi dahil pag umuulan, sumisip-sip siya ng tubig. I see. Bumibigat. Mabigat siya. Malulugi naman Lugi sila. si buyer. Kaya talaga per sako? Per sako na lang po ang nangyayari sa Okay. Isa katulad po nito, sir, itong sako na to, magkano yan? Ito, sir, bali pang 50 kilo siya na bigas. Okay. Ito, binibenta namin ito ng 55 pesos per sako. 55. Okay. Ito naman, ito yung sako ng Bimeg. Okay. Mas malaki po ito dito. Ito, binibenta namin ng 65. 65. Cocopit lahat to? Yes, sir. Dami. Bali, sir, ang nangyayari na sa amin, ito, pumapatak ng 3 takal sa timba. Ito yung nagiling. Ito na yung Cocopit. So, yung isang sako na pang 50 kilo, bali tatlong timba ang takal na. Yan na yung 50 pesos. 55 pesos. Ilan ang production mo na Cocopit araw-araw? Ang average po nung machine namin is 150 sacks. A day? A day. So, nagkakaroon lang ng diferensya, patakbuhin niya.
Oo. Magkakaroon lang po ng depresyo pag meron nagkakaroon ng trouble yung makina. Pero kung on a normal day, sa loob ng 8 hours, 150 sacks yun. 150 sacks. So, 155 times 55, 8,525. Kumusta, sir? Yung operations mo, yung mga tao mo, yung mga sako mo, yung pag-pick up mo ng bunot, yung gasolina mo, tubig, etc. Lalabas ba yon? Yes, sir. Bali, bago ko naman umpisahan itong negosyo na to, kinukuha ko muna yung costing ko sa isang sako. Okay. So, dapat, para sa akin, pag magninegosyo ka po, dapat may matiraman lang sa'yo. So, kinukuha ko muna yung costing, nagpa-time study kami. Ilan ang magagamit naming bunot, ilan ang gagamitin kong manpower, ilan ang consumption namin sa diesel. Okay. Nang sa ganun, nakita ko yung costing ng per sako. So, ibig mong sabihin, Sir Milo, ay kahit na kokopit lang ang nagmumove sa ngayon, ay hindi ka naman talo. Hindi naman po. Bakit? So, yung coco coir mo, kung mag-move lang yon, lahat yan, kita na lahat yan. Yes, sir. Wow. Yun kasi yung pwede kong ipandagdag sa pasahod sa tao. Oo. Sa mga iba namin pwedeng sa iba namin costing. So, ang nagiging nangyari, sobrang liit na lang nung natitira dahil hindi ko nga ma-dispose na dapat maging pera na rin po yan. Oo. Okay, bigyan nyo nga kami ng idea. Sino yung mga possible na bibili dapat ng coco coir? Na baka nanunood sila na posibleng, well, it's either may pangangailangan sila, hindi lang nila kayo kilala. Yes, or hindi nila na-realize na pwede pala nila yon raw material sa produkto siguro, nila. Siguro, sir, ano lang, ang hinahanap ko din yung mga unang-una, yung gumagawa ng mga tinatawag nilang coconut. Coconut? Oo, yung coconut kasi, bago sila magkaroon ng coconut, gumagawa muna sila ng coco root. Okay. So, ginagawa nilang parang banig yan. So, ang unang materialis din, syempre, ang coco coir. Coco coir. O coco fiber. Yung dati, mga nag-e-export, para sa mga nag-e-export, alam ko, ginagamit ko to sa mga upuan ng mga kotse, tapos sa mga bed. So, ginagamit ko ito. Kaya yun yung target talaga na mapagbentahan ng coco fiber. Okay. So, pero ngayon may mga lumalabas na rin po na mga manufacturing na mga pabrika na ginagamit nila na panggatong sa kanilang machine ay coco coir. Okay. Pabrika. Pabrika po halimbawa, anong pabrika? Para makaproduce sila ng init. Magkano ba ang coco coir? Paano bentahan yan, sir? Ang coco coir kasi po, dati ang market ay halos per kilo siya. 10 pesos per kilo. Per kilo. So, pag per kilo ka po, kailangan yung moisture mo pa rin ay nandun sa standard nila. Kasi hindi pwedeng magbenta ng per kilo na basa. Masyadong basa. Kasi lugi naman po yung bibili. Okay. Kasi basa nga siya. Ang drying mo ay sun-dry lang? Sun-dry lang dapat. Kung may order sa akin, sun-dry lang sa semento. Konting pahangin. Oo. So, pag natuyo na siya, pwede na siyang i-bundle. Yan po, ang kalagayan ni Sir Milo ngayon ay padami ng padami yung coco coir na na-stock lang dito sa kanyang bodega. Ito pa, tatakbin ko natin yung decocitating machine para makita nyo kung paano namin... Mabilis ba to? Mabilis siya? Ano lang naman po siya, depende pa rin sa magsusubo ng bunot. Basta okay. Saan kami pwedeng pumwesto na safe? Dito na lang po. Dito lang. Tingnan natin kung anong subo niya.
kanina, yung pinilit mo, pakita natin. Dami oh. Nasaan mo yan? Ito yung nasa isang na coco coir. Ito naman. Ito mga 110. Mga 120. Isang biyahe ng isang truck mga 20,000 yung nakaan. Oo, 8 yan. Oo, doon. Dito 8. Okay. So, meron kong coco peat. Meron ka pang compost. Ito po, ito yung aming compost, yung tinatawag na 5 years old na siya, 5 taon na siya. Na Coco peat. Oo. Ito kasi po yan, yan yung tinatawag nilang bagong giling, pero marami pa daw siyang acid content. Okay. So yung pong kulay black, parang nalinisan Parang na yung lupa na yan kasi halos. naulan na naarawan po. Ito 5 po siya, years, ito no? siya. 5 years na composition. Oo. Gaano kadami yung compost mo dyan, sir? So ito po yung area, hanggang dun po sa likod. Mula rito? Yan, yung Ito. lahat po ng may nakatambak na yan. Ganyan-ganyan. Opo, compost pa po yan. So hindi namin, kasi ang problema ho namin, pag tag-ulan, hindi namin siya ma-screen. Okay. Kasi pag tag-ulan siya at basa yung coco peat, walang lumalabas na coco peat. So yung mga taong nag-i-screen, nahihirapan ho sila. Okay, oo. So pag tag-ulan, walang operation Stop muna dyan. po, pero pag umiinit naman po, kahit papaano, Magkano naman ang presyo ng compost ng coco peat? ang compost po namin, mas mahirap po ito kaysa gilingin eh, kasi manual po siyang hinuhukay. Oo. So ang isang sako niya po, 60 pesos eh. 60 pesos. So yan, yung area na yan, lahat yung compost yan. Wow, ang luwang. So ito, pakita lang natin kung gaano na siya kaluma. Ito lang dito. Sige. Grabe, ang daming pera na nandito lang. Kailangan lang talaga maibenta. Opo. Ito po siya. Okay. Medyo maitim na siya. So kailangan lang pong i-screen para mawala yung mga fiber na madudumi. Oo. So parang ano pa rin, no? Halo yung Halo coco peat pong at saka fiber. coco coir. Coco coir po. So meron po kaming ginagamit na pang-screen. Kung makikita nyo yung mga parang green na yun. Sige, sir. Pwede ba natin puntahan yan? Pwede po. Para may hiwalay. Yes, sir. Para humiwalay yung fiber tsaka yung coco peat. Wala ka bang panggiling ng coco coir para maging parang kasimpino na ng coco peat? Meron naman po, kaya lang, pag kasi po purong coco coir yung gigilingin mo, malalaman mo po, wala na kasi ang coco peat, puro fiber na lang. Fiber lang So talaga. may maliliit siya, ang tawag kasi dun baby fiber. So medyo mare-reject po ng ibang buyer kasi ayaw Nung nagko-coco peat? ayaw nila ng ayaw ganun nila. kasi parang lumalabas na lang siya, fiber na lang. Oh. So kaya kailangan namin palabasin yung coco peat. Oo. So yung nagko-coco peat, gusto niya coco peat Opo. lang. Ibig sabihin, natitira na pa rin po dito. Yung coco coir pa rin. Yung coco fiber pa rin. Coco coir May iwan pa rin po. Yes, sir. May iwan pa rin siya. May iwan pa rin siya. Okay. Wala ka bang ano, sir, naiisip na gagawin doon sa coco fiber na natitira dito? Sa ngayon, sir, talagang maging wala pera eh. siya? Kasi nga, yung sabi ko nga, baka may makuha akong bibili kahit sa maliit na presyo. Bibigay ko na lang, ma-dispose. Kasi ang isa ko pang pinoproblema sa ganito, may time na summer, pag natapunan ng sigarilyo, liliyab siya. Kaya kailangan ko na talaga siyang may disposer. So, sa mga ano po, nanonood ng Agri, feature natin si Sir Milo. Kasi meron nung siyang existing na problem doon sa market. Kung meron hong mga nanonood dyan na baka may mga requirement kayo ng coco peat at saka coco coir, ay marami ho siyang maibibigay sa inyo. Yung mga ganitong situation po na mga Dito, papasok ka. farmers Kasi at mga kumuha ka small doon. agribusiness ay iyan po yung gusto namin Yan, i-feature ito timba. dito sa agribusiness kasi sila po talaga yung kailangan ng tulong.
Yung mga malalaking kumpanya naman at malalaking Dire-diretso brand, pa hindi ako naman po mag-iikot, nila ha? kailangan. Kasi Para may makita pera nila naman silang lumalabas yung gagamitin kokopit. para may dispose yung mga produkto nila. So, Okay. eto naman sir, yung proseso namin dito sa yung tinatawag naming manual screen. Okay. So, hinuhukay nila yung natitira pang kokopit. Tapos, may 2 tao sila dapat. Sige kuya, ipasok mo. Oh, iniikot lang yan para lumabas yung kokopit. Ah. So, kaya ako nasabi pong napakahirap pag ulan kasi dikit-dikit siya. Oo, hindi lalabas Hindi yung po kokopit. lalabas. Yan. Yan. Ganyan lang po yung process nila. Oo. So, yung matitira dyan, Yung kokopit. matitira na, yung lumabagsak sir sa ilalim, ito yung compost ng kokopit. Compost na yan. Yes, ito po yung Yan yung readily available na pwedeng gamitin ng halaman. halaman niya sir. Ito. Compost talaga Compost yan. talaga siya. Yan. Ang tawag namin dyan, di yung organic fertilizer. Apo. Maganda po yan para doon sa mga nagsisidling. Yes sir. Yan ang perfect na medium nila doon sa seedling tray nila. Yes, tama sir. Yung mga bumibili niyan, ganun ang ginagawa nila. Oo. Mga Oo. Yung naman pong compost na kokopit, hindi naman namin problema yung market. Oo. Kami naman ang Kulang. dahil nga wala nang medyo umayang na yung ibang tao kasi napakahirap mag-screen. So, Yung hindi tao ko na sila naman. mabigyan. Oo. Pero kung ano po, mas maraming bumibili ng compost na Ng compost, dapat yun ang i-strengthen mo, Yes. sir. Oo. Na dapat may tao talaga na mag-work. Kasi yun, pera na yun. Yes, sir. Sa ngayon talagang wala lang ako magawa dahil nandun tayo sa area na walang bubong. Walang bubong. Oo. Talagang bumabaha pa siya pag Oo. So, kailangan hintay lang ho kami ng tulad niya. So medyo pag masipag. ganitong tag-ulan, talagang hampered yung operation mo. Yes, sir. Pero pag once na nag-summer yan, tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy naman, sir. Kasi yung kokopit, kusa siyang umaalpas dun sa coco fiber. Talagang Pag aalis siya. siya. Aalis So, talaga siya. kahit pagmulang na ganun, Oo. umihiwalay na siya. Magkano po yung organic na na yung composted na na coco peat? Bali, nga po, 60 pesos po per ganitong pakan siya. Bakit ang late ng difference? 50 na yung kanina, yung Yun nga, sir. fresh. Ang nangyari kasi dito, sir, ito kasi, itong kokopit na compost na to, wala na ako ditong puhunan kasi ito Lahat po, yan kita na. naiwan lang ito yung dating So, hindi okay. ko na siya pinatungan ng malaki kasi May dispose mo lang. yan, may dispose ko lang po. So, till supply last lang pala yan. Yes, sir. Ito, wala na akong biniling bunot dito. Kumbaga nandito na to, Andyan na naka-stock siya, na siya. oo. Oo. Ibebenta na lang. Yes, sir. So, hindi naman natin pwedeng Oo. Yung fresh, binili mo kasi. binili ko yun. Gagamit pa ako ng manpower doon, gagamit pa ako ng machine doon, Oo. gagamit pa tayo ng diesel doon. Oo. So, lahat doon may gastos. Dito po, makuha mo lang yung pit, wala ka nang gagastusin. Tapos na. So, yung labor lang po ng tao. yun. Okay. So, ang number one na problem mo talaga is the coco coir. Yes, sir. Kasi rin lang naman kumbaga, marami rin po kaming nabibigyan ng trabaho na mga walang trabaho dito sa paligid. Oo. Kasi yung mga tauhan ko po, puro dito lang Taga sila dito lang nakatira. din. So, dito lang sila umaasa sa gilingan namin. Oo. 60. Mura na po yan, no? Mura na yon. Mura, sir, dito. Mahirap lang magsalita ng bentahan ng iba kasi pag kinukuha nila dito, pagdating sa ibang lugar, Mataas. iba na yung presyo. Hindi ko na alam kung Magkano nila magkano na binibenta? po yung kalakaran nila. Ganun talaga kasi Syempre may kasi sir, puhunan din sila. magko-costing din sila sa tracking. Oo. Sa Kasi tracking paano naman. madadala sa ibang lugar kung... Sir Milo, Yes, sir. ilang years ka na nag-ooperate? Sa ngayon po, siguro 3 years na. 3 years. Yes. Sir, I hope you don't mind yung 3 years na nag-operate ka dito, from day 1, problema mo na yung coco coir. Lahat parang
lahat po naging problema na yung pag-disposan ng coco coir. Ngayon tulad din nung sabi nyo, maraming bunot sa Quezon. Pero pag halimbawa po ngayon tulad nito tag-ulan, galing minsan may last year, dinaanan ng bagyo ang Quezon, wala talaga din po siya masyadong has. Wala rin. Wala rin. So talagang minsan hindi po natin alam na minsan nagiging problema na rin has, nagiging problema so, na rin yung from market, problema mo rin yung fiber talaga po. Yung fiber itself. Yes, na hindi mo malaman kung meron o wala ang supply. Yes, sir. Okay, balik tayo sir doon sa coco coir. 3 years ka na nag-ooperate. And kamo, yung pinakita mo doon sa bodega kanina, ilang taon yan na ilang stock na yan yung coco coir dyan? Siguro mga nasa 2 years na rin po yung 2 iba. years. So, sir, wala kang nahanap na market in 2 years time? Wala sir na. Ang inasahan ko lang na mga na market, yung mga nagbo-walk-in eh. Walk-in lang? Yes sir. Wala kang ginawang effort para makahanap na market? yung parang, hindi mo na kaya kasi sa dami na ginagawa mo? Yes sir, isa rin po yun eh. Hindi ko rin maiwan. Tapos nag-focus na lang muna ako sa coco pit kasi nandun muna yung, para makabawi ako dun sa pinuhunan namin. Andun na yung bibili kasi? Yes sir. So, hindi naman sir sa gusto ko rin naman minsan umikot, maghanap ng Kaya lang minsan talagang nangyayari sir, pag dinalhan mo ng sample, medyo reject. Tapos nagkakaroon pa yung kanilang presyo, hindi kami magtugma. Pero sir, tignan mo halimbawa, okay, yung reject, wala tayong magagawa doon kasi yun yung machine available ka. Okay, pero sabi mo nga, meron kang machine na pwedeng magbigay ng mas mahabang fiber. Balik-balik tayo doon sa problema doon sa paano i-dispose yung coco coir. Ngayon, ang na-mention mo sa akin na minsan hindi kayo magkatugma ng buyer. Okay. Yung buyer ba yun na yun, pasado yung quality mo? Meron po kasing hinahanap sila na standard, na quality, na din ang dapat nilang makuha. Ang sa akin nga po, pwede ko naman siyang gawa ng paraan. Para lumabas siya. Lumabas ng ganon. Tapos marami lang po akong babaguhin dun sa machine. Sa system, sa operation. Sa operation, Kasi sa tagal ko na rin pong nagbubunot, pag kasi ang fiber po ay kinuha mo yung kanilang hub, yung sukat, mas kumukunti ang labas ng coco pit. Okay. Sige. Mas kumukunti yung coco pit mo. Coco pit ko. So, parang... So, balang kung gusto mong makabenta ng coco coir, liliit yung coco pit production mo. Dahil naka-concentrate ka ngayon dun sa coco pit production, yes, sir. Hindi nare-reject din naman yung coco coir mo. Yes, tama sir. Kasi may babaguhin ka lang dun sa design ng machine. Pero, mas kukunti. Pero sir, saan ba mas malaki ang kita? Coco pit o coco coir? Ang sa akin sir, mas malaki sa coco coir eh. Pero ang pinakambasihan ko dyan, kahit malaki yung kita mo sa coco coir, kung yung demand naman, halimbawa, ang ibig sabihin ko, sa loob ng 3 months, isang beses lang kukuha. So kahit malaki yung tubo mo sir sa coco fiber, mas pipiliin ko yung coco pit. Kasi weekly ang bentahan ng coco pit. Yes sir. Mabilis. Yes sir. At dispose yes, na agad. Kasi dadalhan ka lang ng sako, kailangan ko ng 1,000 sacks. Pag natapos mo yung 1,000 sacks, pwede mo na siyang deliver. Ay baka sir, baka ang kailangan mo hindi yung buyer na yung nangangailangan ng mahabang coco coir. Yes sir, yun po. Hindi yun ang kailangan mo. Baka kailangan mo ng ibang buyer na may ibang purpose na panggagamitan. Yes, so papasalamat pa lang ako ngayon sir, baka matulungan niyo ako doon. Na mai-dispose namin yung aming coco coir. Na kung saan po pwede. Saan nila pwedeng gamitin? Kung saan po pwede. So, basta mag-move lang. Yes, sir. Yes. Kasi, parang kagaya ng sinabi mo yan, sir, doon sa compost, na na yan wala ka ng halos puhunan. Yes, diba? Gusto mo na lang ma-dispose, pera na yan. Yung coco coir mo dyan, parang ganun din. Kasi, yung operations mo, inabsorb na lahat ng coco pit. So yan,
parang yan na yung kita. Yes, sir. Naghihintay lang Yes, siya sir. ma-dispose. Yun naman, sir, yung totoo. Sa akin, mabenta o hindi, may kinita ka na. Oo. Pero mas maganda na maibenta mo, may another income ka. Kaya nga po, kung meron po na may kailangan na gumagamit ng ganitong quality ng coco fiber namin, pwede naman pong mag-usap tayo. Oo. Pwede na mag-negotiate. Oo, negotiate tayo Hindi na sa kailangan price. pahirapan sa Yes, sir. negotiation. Yes, sir. At inaano ko naman, sir, hindi naman yan presyong tulad ng sabi namin. Oo. Unang-una, kailangan ma-dispose lang. Sa safety namin. Oo. Pangalawa, kahit Kahit konti, paano mag-convert ng kita. may kita. Oo. So, ano naman po, real talk naman, nagdinegosyo ka, kailangan kang umita. Kumita. Oo. Ayan. Sir Milo, Sir. if you don't mind, so, kumikita ang negosyo mo? Yes, sir. Kahit paano? Yes, sir. Masaya ka? Yes, sir. Okay. Pero mas masaya ka talaga kung ma-dispose siya? Yes, sir. Kasi maraming pong pwedeng paggamitan ng pera eh. Oo. Doon ka sa harapan namin. Unahan mo kami. Patras ka. Yes, sir. Tulad Ayan. ng medyo may increase natin yung sahod ng tao. Ng mga tao. Magkaroon sila ng komportable na area na yung pagtatrabahuhan, may Sige pa. may bubong. Yan, okay. So sa ngayon kasi po yung kinikita ko lang sa Cocopit talagang pang production lang. Oo. Yung costing Pang-operate namin, mo. tapos siyempre may May konting kita. po. Pero kung mabebenta po itong Coco Fiber, napapromise ko naman, talaga ibibigay ko rin naman po sa tao yung Sa mga tao mo. kikitain natin. Ilan ba ho ang tao mo dito, sir? Ang tao ko po dito is 7. Okay. Tapos marami yung pong dito nag-i-screen, nasa po yan, 15. Sir, layo tayo konti. Yan. Yung regular na nag-i-screen dito sa Nag-i-screen. compose, nasa 15 katao yun. Pero ang sahod ko po dito, sir, hindi daily sa compose. Per sacks po sila. Per sack. Oo. Ang daily ko Para lang mas dun madali mong ma-compute. Yes, Kasi sir. per sack din yung Yes, sir. bilihan. Yes, sir. Oo. At saka, pag kasi daily sila, hindi mo kayang i-monitor yung 15. Ano bang ginagawa nun? Siyempre, pag daily mo, yung iba, baka hindi na nagtatrabaho. Magpapahinga lang. Papahinga na, siyempre, sir. Kaya kung per sako sila, kahit iwanan mo sila, pagdating ng hapon, Makita niya. bibilangin lang namin yung nasako niya, titingnan ko kung tama yung Kamada. takal, yung quality, so babayaran ko na yon. Okay. Ganon din dito. Sa Dito po, daily kami. Daily yan? Oo, daily basic kami. Kasi daily may operation. Yes, may operation kami. So, dito naman, yun nga, yung 150 per sack sa maghapon. Oo. So, nakakaya naman namin po everyday yun. Kasi alam mo na yung production mo. Yes, sir. Base doon sa makina. Yes, sir. Oo. Depende na lang yan sa magiging takbo maghapon. Minsan, hindi naman maiwasan yung may mga aberya. breakdown ng machine. Oo. Pero yun po, na regular na yun na 150. Sir, ang tansya mo, okay, kung ibebenta mo yung nakatambak dyan na Coco Coir, magkano mo ibebenta per sako? Mas mabilis po kung per truckload. Per truck. Tama nga naman. Kasi sa per sako po, mas kukunti yung ilalaman mo sa truck eh. Kasi magbabalki na siya. Diretso na sa truck. Kung diretso iakyat lang, tapos mag-usap na mas lang mabilis din pati. Yes, sir. Yung per truckload siya. So truckload. Kasi tapos pag per kilo pa, tagal. Hindi, tsaka sir, kawawa rin naman yung bibili kasi nakabilad sa ulanan yan. Napakabigat niyan. Kasi kung kikiluhin mo siya, mas mabigat siya. Tapos pagdating sa area nila, biglang matutuyo. So per truck. So, per truck para... Ano yung masaya ka na per truckload? Magkano? Para masaya din po yung bibili. Pero magkano yung wala pa po akong yung totoo po, wala pa tayo. So depende kung sino bibili, mag-negotiate na lang. Pero wala ho talagang hindi ko talaga mamahalan yung ma-dispose lang. Ma-dispose lang. Importanteng ma-dispose siya. Yes, importante lang sa akin. Sa ngayon, yun ang ko po. Yun ang first move ko, yung maibenta ko muna ng Nagnegosyo ka nung yung nag-decide ka na mag-solo nung nag-close yung original factory. Yes, sir, nung namamasukan ako sa loob ng 5 years bilang supervisor nila, so nakita ko na kung paano yung process sa bunot. Kung paano buti naglakas ng loob ka na mag-solo. Actually, sir, yung sa kagustuhan ko na rin wag umalis dito sa probinsya namin. Dito sa Katanawan.
hindi na ako nag-Manila para doon bumalik. So, sabi ko parang mas maganda to, may kikitain ka rin dito. So, nag-ipon ako ng pampagawa ng machine. So, bumili ako ng panghakot ng bunot. So, yun, dire-diretso naman na po. Yun ang mga investments mo. Yun ang investment. Magkano ba yung makina? Yung sa makina po, inabot ng 450,000. No, 4 years ago. Yes, sir. 4 years ago. Ganon. So, medyo marami na rin tayong nabago. Oo. Siyempre, wala po, dito po nangungupahan lang ako dito sa lupa sa na to? lupa na to. Hindi ko po ito sarili. Oo. So, nagre-renta pa rin po tayo. Kasama pa rin yun sa costing. Sa cost mo? Oo, kasama pa rin sa cost yun. Okay, sir, anong natutunan mo sa pagnenegosyo? Ang natutunan ko sa pagnenegosyo yung pagiging independent. Yung hindi mo kailangan laging may boss. Hindi mo laging dapat mamasukan ka lang, tapos sumunod ka lang kung anong utos ng boss. Parang... Ito ako, sir, para hindi ako magmukhang masyadong maliit. Natutunan ko yung parang dati kasi bilang... Supervisor. Nung namamasukan po ako, ang trabaho ko din sa kanila is mag-costing. Okay. So, para kasi pag namamasukan ka, hindi, parang wala ka na rin tumubo man o kung hindi. Parang okay lang. Na-costing ko to. Oo, basta magawa mo yun. Natutunan ko dun sa sarili ko. Hindi lang yung kailangan patunayan mo kung ano yung nandun sa costing mo, yun talaga lalabas. Yun talaga po lalabas. Kasi pag hindi mo napatunayan yun, ako ang babagsak. Sarili ko po yung babagsak. Wow. So ang natutunan ko talaga po yung pag-manage ng tao, pag-manage ng pera na kukunti mong puhunan na kailangan mo na sarili mo pera. Dumadating sa time po na katulad po niyan. Oo. So kaya ka naglakas ng loob kasi based on your costing, kikita ka. Yes, sir. Ang costing mo kasama mabenta yung coco coir. Yes, sir. Sad to say, hindi na bebenta yung coco coir. Pero kahit pa paano, sir, sa ngayon, hindi ko na muna siya sinasama sa... Di ang ganda ng costing mo. Yes, sir. Kasi yung costing mo nakasama supposedly yung coco coir na dapat kikita ka, hindi na benta, and yet nakapag-operate ka. Yes, sir. Magaling ka, sir. Sa lahat po ng gumagawa ng negosyo na ganito, alam ko marami po kami dito sa Quezon, sa Bicol. Pero may mga nababalita na rin po ako na nagsasara. Nagsasara sila? Sa totoo lang po, napakahirap talaga. Kasi pag nag-breakdown yung machine mo, wala ka na operation. Wala ka ng operation, bibili ka na naman ng bagong machine. Kasi yung ginagamit namin machine sa 10-wheeler, 4D30. Okay. So pag kumatok yun, bili ka na naman ng bago. Talagang dapat yung sa ganitong negosyo masinop ka po. Baka kung ano lang yung puhunan mo. Okay, paano ka nagsisinop? Ayun pong isang pagsinop ko, yung trabaho ng mga tao. Lagi kong sinasabi sa kanila na mahalin nila yung trabaho nila. Okay. Kasi once na mawala yung trabaho nila, wala rin silang kakainin. Wala rin silang kita. Lahat ng pwedeng gawin namin pagtitipid, gagawin namin. Halimbawa, katulad ng mga bunot lang dyan na tinatapon lang sa kung saan-saan, kailangan pulutin natin yon. Yung mga nalalaglag. Nalalaglag. Kailangan makuha yon. Yes, sir. Kasi, binili mo yun eh. Yes, sir. So, yung mga parang nasa bahay ka din po na pagsisinop din. Yung pagdating naman sa pera, yung pagsisinop, yung parang mas bilhin mo muna yung importante dun sa loob ng para sa negosyo. Planta, para sa negosyo mo. Nagse-separate ka ba ng sariling pera mo doon sa pera ng negosyo? Yes, sir. Mo? Sa akin talaga ano bang degree mo ng college? Industrial engineer po. Engineering. So itong ginagawa mo, walang kinalaman doon sa degree mo? May kinalaman po. Meron. Kasi ang major ng industrial engineer is about management. Operations. So, kalimitan po sa mga nagiging supervisor, yun yung hinahanap na isang company, industrial engineer. So, doon ko na-apply yung pagmamanage po. Oo. So, pagmamanage. Pero yung pagninegosyo na skills? Wala po. Wala? Wala. Naglakas loob ka lang? Naglakas loob lang po ako. So, ang lagi ko pong katwiran, pag ikaw ay nagnegosyo at lugi ka, itigil mo na. Itigil mo na? Lugi ka po eh. Nalulugi ka dahil may mali ka? Yes, sir. Sa sistema mo? Yes, sir. Pero kung ginagawa mo na lahat ng tama, wala pa rin? Even ka pa rin, itigil mo na po. Itigil mo na. Yes, okay. Kailan mo
masasabi na nagawa mo ng lahat? At kailan mo sasabihin na hindi ko pa nagawa lahat para i-survive yung negosyo? Yes, sir. Nasasabi ko kasi na medyo asinsado ako kahit hindi po ako makikitang mayaman o mapera dyan dito sa loob ng Katanawan. Kaya ako sinasabing asinsado ako dahil kahit maliit po yung tinutubo ko dyan, ay nagkaroon po ako dyan ng sariling bahay. Okay. Yan po, dyan ako kumukuha ng pang-araw-araw na gastusin. Ng pamilya? Sa pamilya. So, yun pa lang po, ibig sabihin nun, kumikita ka na. Kumikita ka na? Yes, sir. Sa hindi ganun kalaking halaga, pero kumikita ka na po. So, kailan mo, sabi mo nga, kung nalulugi ka, di tumigil ka na. Okay, kailan ka titigil? Paano mo sasabihin na, titigil na ako? Kaya nga, sir, siguro may mga pagkakataon lang na minsan talaga hindi mo maiwasan. Like, itong nakaraang buwan nga, daan yung bagyo. Katulad nito, stock namin is 2,000 sacks na siya. Yung 2,000 sacks na yan, giniling namin sa loob ng 1 month and a half. Yung pong capital mo dun is nasa 80,000 na yun. So, kung ang capital mo lang po ay nasa 80,000, siguro dun lang ako i-stop kung wala na po walang bumibili, walang... kasi nandun po yung aking capital. Yung capital mo. Yes, at kung bumagyo, hindi mo may benta, ang pera mo nandyan. So, ang ginagawa ko po sa ganun, para hindi na humaba, hindi na lumaki yung iyong loss, ini-stop ko po yung operation. Then, benta mo? Ini-stop ko muna, kinakausap ko yung aking mga tao na pansamantala, stop muna tayo kasi hindi pa nagiging pera yung ating produkto. Kasi ayaw ko rin naman pong gawin na alpas ka ng alpas ng pera, pero walang, stuck lang siya dyan, walang bumabalik. So, sa pananaw ko kasi, doon ka nagkakaroon ng mga utang-utang pag ganun ka. Lumaban ka sa ganun. Lalaban ka ng ganun. Yun naman pong mga tao, pinapaliwanagan ko naman na yun nga, na pag wala mo na stop, tapos pag may bumili na siya, nabenta na namin, nagre-resume kami ng production. Katatapos lang ng bagyo sa Benguet. Benguet. So nag-stop ang Yes, sir. 1 month siya yung aking regular customer. 1 month? 1 month siya. So hindi pa siya bumabalik? Hindi pa. Andyan pa po yung kanyang pinasako. Yes, sir. 800 sacks yung order niya. So, ibig sabihin doon, yung... So, nandyan yung ano? Yung pera mo. Nandyan. Yung sabi nga nila sa negosyo, pera mo tulog. Tulog. Yes, sir. Grabe, no? Tingnan mo yung biriin mo, hindi ka binagyo dito. Ibang lugar yung binagyo. Nagkataon na binagyo, buyer mo. Then, affected yung buong operations mo. Damay-damay, kumbaga. Damay-damay siya. Pag dito naman bumagyo, next year, wala ka naman bunot. Production. Wala ka naman production. Wala ka namang mai-supply. Wala ka mai-supply. Yes, sir. Kaya hindi siya ganun, sabihin mong ganun kadali na ganitong negosyo. Decorticating. Sir, kukuhas. ang tanong ko, alam mo, mahirap. Pero ba't hindi ka tumitigil? Una-una, syempre, kailangan ng family mo yung kailangan ko mabuhay. Unang-una, andito yung aking pamilya. Dito talaga ako lumaki sa Katanawan. So, hindi talaga ako titigil. Para sa akin, hanggat may bumibili nga, hanggat may customer ako, hanggat may bunot, hanggat may niyog, siguro po gigiling ako. Pero sa ngayon po kasi, ang Cocopit, isa na rin yan sa nagiging napakalaki ng market nila. Yes, sir. Kasi habang tumatagal siya, marami silang na-discover kung paano gamitin yung Cocopit. Okay. So, marami na talaga siyang pinagagamitan. Kaya, minsan... So, ang assessment mo, palaki yung market? Yes, sir. Palaki. Yes, sir. So, kung halimbawa, katulad doon sa vlog niyo, sir, magpapasalamat na ako kahit simula pa lang tayo. Kung matutulungan niya ako pang may dumagdag na customer, yun, siguro, isa pang, pwede ka uling bumili ng another machine para madagdagan yung expansion, mabigyan lahat ng customer. Sa ngayon nga, sir, hindi ko ginagawa yun kasi nga, tulad nun, may stock ka na stock pa kami, hindi maano. So, paano ka magdadagdag ng machine? Okay, Sir Milo, invite mo yung mga viewers natin na
puntahan ka para sa mga gustong bumili, saan ka nila makukontak. Ibigay mo na yung phone numbers mo. Okay. Maraming salamat sa lahat ng nanonood sa agribusiness. Maraming sir salamat kay Sir Buddy, no? At pinagpaunlakan niya kami na pumunta siya dito kahit sobrang layo, sobrang pagod. Pinakita namin yung pwede naming ibenta. Kung sakasakali baka kailangan nyo o mayroon po kayong mga kakilala na maibenta namin yung aming produkto. Ito naman po ay syempre negosyo pero ito po ay maraming natutulungan dito na mga dito sa community. Sa community namin na mga walang trabaho. Wala rin trabaho. Tulad ng sabi ko nga kanina, yung fiber ginagawang rupyan. Kung may order lang po sa amin ng kukurop o coconut, pwede pa ako mag-distribute sa ibang barangay na gumawa ng kukurop. So magkakaroon po sila ng income, yung mga nagchichismisan lang doon. Nabibigyan po natin ng trabaho. Napakarami po naghihintay sa akin na gagawa ng kukurop. Kaya naman ho sila naghihintay rin sa akin, hindi naman ho natin sila piniperwisyo na bigyan ng pangit na presyo. Sa ganun, binibigay po natin yung dapat yung para presyo. Dapat. Kaya kung kayo po ay makaka-avail nitong aming produkto, marami pong matutulungan to. Ayan. Sige sir, salamat po. Invite mo sila sir. Contact details mo, bigay mo na. Ayan, ako nga pala po si Milo Idea. Ito po, dito po kami sa location po namin, Katanawan, Quezon. Dito sa Matandang Sabang, Kanluran. Pagtanong-tanong niyo lang po kung saan yung bunutan tawag nila dito. Tuturo na po kayo dito. Then meron din po akong contact number. 0910-816-5061. Okay. So kung medyo interesado po kayo about Coco Fiber, Coco Peat, pwede po tayo mag-transaction. And kung gusto niyo po, magpadala po tayo ng sample sa kung saan po pwedeng LBC o ano man pwedeng padadala ko po kayo ng sample. Ayan. Yun lang po. Salamat. So Milo, maraming salamat ha. Sana po dito sa agribusiness magkaroon ng ka-business transaction si Sir Milo para sabi nga niya, marami kasing nandito sa community na wala ring hanap buhay na sa kanya lang din ang maasa. Ayan. Thank you. Thank you po. Salamat po.